Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw. Ito na naman po yung lingkod, Feni Codemus, para sa ating balitang halian. Sa ating mga balita, tingnan po ninyo ang ating kakalsadahan. Bakit sa mapulang lupa medyo traffic yata, ha? Pero parang passable naman. Tingnan nga natin ang ating kakalsadahan. Okay. Tingnan natin mabuti ang north and southbound ng Bocaue Toll Plaza, San Fernando, maganda pa rin. May kawayan. Ayan, ang mapulang lupa, may talagang So wala pa namang problema ang ating mga kakalsadahan dito. Okay na? Sige, wag mo nang iinak yan. Ha? Lalakin ba? Okay, atin mo lang pakinggan, meron na ba? Okay. Sa ulo ng ating mga balita, sahod ng manggagawa pinarerepaso ni Marcos. Pinoy na dumadanas ng gutom, dumarami daw. 2 bagyo posibleng pumasok ngayong Mayo. Gaano kaya kalakas yun? PCG walang planong gumanti sa China. Papakita mo yung kanina natin, ano ba? Okay. Realista at pulis nagrian, 6 arestado. Transport strike larga uli ngayong May 2. Taga Quezon City wagis ng 103 million sa loto. Hoy, naku naman ang swerte. Joyrider tinangayan ng motor, itinulak pa sa bangin. Sa kabuuan ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board na rebisahin at pag-aralan ang minimum wage ng mga manggagawa sa bawat rehiyon. Inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati na sa pagdiriwang ng araw ng paggawa kahapon na ginanap sa Malacanang, binigyan nito ang RTWPB ng 60 araw para tapusin ang pag-aaral bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. Ayusin mo to. As President, I call upon the Regional Tripartite Wage and Productivity Board to initiate a timely review of the minimum wage in their respective region with due consideration to the impact of inflation, among others, with 60 days prior to anniversary of their latest wage order. Yan po ang winika ng Pangulo. Sa kanyang kautusan ay bilang pagtugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuwing sweldo ng mga manggagawa, kaya sa gagawing pag-aaral ay dapat na konsideraan niya ang epekto ng inflation at iba pang mga dahilan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pahayag pa ng Pangulo, I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review in
issuance of effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Ito ang pahayag ng ating Pangulo. Nananawagan ako sa Kongreso na magpasa ng mga batas na susuporta sa pagkamit ng ating agenda sa paglikha ng trabaho. Kabilang ang Enterprise-Based Education and Training Program Law and ang Revised Apprenticeship Program Act at ang Create More Law o ang batas sa Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Ayan ang dagdag pa ni Pangulo. Ang trabaho sa bayan para sa bayan o ang trabaho para sa bayan Interagency Council NEDA ay naatasang bumuo ng master plan ng bansa para sa pagbuo at pagbawi ng trabaho upang mabawasan ang epekto ng inflation. Nagbigay ang gobyerno ng emergency na trabaho sa 5.66 million na benepisyaryo na sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa disadvantaged at displaced workers tupad mula Hunyo, ika-22. Okay, 2022 hanggang Pebrero, taong kasalukuyan. Ang TESDA ay nagpatala naman ng 2.65 milyong individual sa ilalim ng reskilling at upskilling program nito. May 1.43 milyong individual naman din ang nasuri at 1.36 million ang na-certify. So, pagtitiyak ng seguridad ng trabaho, naglaan ang DOLE ng 9.18 billion sa fiscal year 2024 budget para sa mga programa nito na naglalayong pataasin ang employability ng ating bansa. Ating kunin muna ang report sa Kamaynilaan. Totong June, according to the Manila Disaster Risk Reduction, ni Manila Mayor Hani Lacuna ang face-to-face classes sa hanggang Biyernes, gayon din sa pamangkasan ng lungsod ng Maynila at Universidad in Manila. Ibungan na rin ang nararanasang matinding init ng panahon sa bansa. Ayon kay Lacuna, nabatid ang suspension ng face-to-face classes ay epektibo mula ngayong sakop sa kautosan ang mga pribadong paaralan, gayon din ang mga national public institution sa higher education. Ipinaubaya ng alkalde sa school administration ang mga naturang paaralan kung magsusustindi ng klase o hindi. Gayon bang pinihikayat ang Lady Mayor na magpatupad na lamang din ng alternatibong mode of learning na angkop sa kanila. Yan ang naging balita para sa araw ng weather. Katotong June! Number 8. Oo. Yes, ma'am. Okay, ibig bang sabihin wala nang pasok ang mga bata? Yes, ngayong Webes hanggang bukas, suspendido ang klase dahil sa sobrang init dito sa lungsod ng Maynila. So, ano mga alternative nila? Ang pwede online class, yun ang sinasabi. Kung ano ang angkop na pwedeng gawin ng mga eskwelahan para i-adapt ang kanilang mga learning mode sa tuturo. No? Pwedeng sabihin na online classes kasi hindi nga pwedeng face-to-face dahil sa sobrang init. Ma'am. Ayan. Okay, ito hanggang Biyernes muna. Wala pang ibang mga balita sa susunod. Okay. Thank you very much. Walang klase. Okay, thank you very much. Yan ang balita, Ma'am Pe, mula rito sa lungsod ng Maynila. Ito si number 8, Yuna Sores, nag-uulat sa Kakampi online. Okay, thank you very much. Yan.
So, walang pasok ha ang mga bata ngayong Webes at hanggang bukas. Ayan, tumaas sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na dumaranas ng gutom sa bansa batay sa latest survey na naipalabas ng Social Weather Station na ginawa noong March 2024. Ang naturang porsyento ay mataas ng 10.7% annual hunger rate noong 2023 ng mga pamilyang gutom at wala daw makain. Ang SWS sa 14.2% ay kabuuan ng 12.2 ng pamilyang Pilipino ang dumaranas ng moderate hunger nang may ilang beses sa nagdaang 3 buwan at 2% naman ang severe hunger o madalas ay dumaranas ng gutom. Ang moderate at severe hunger nitong March 2024 ay mas mataas noong December 2023 na pumalo sa moderate hunger ng 11.2% at severe hunger na 1.6%. Ang hunger rate o taggutom, di ba? Sa Metro Manila ang pinakamataas sa 19% kumpara sa 12.7% hunger rate sa NCR noong nakaraang taon. December. Sinundan na rito ng Balance Luzon na mayroong 15.3%, Visayas mayroong 15%, habang ang Mindanao ay nagtala ng pagbaba ng hunger rate. Wow! 8.7 noong March 2023 mula sa 12% noong December last year. Ang survey ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adults. Dalawang bagyo naman ang maaaring mabuo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, ang unang bagyo ay papasok sa Philippine landmass bago lumayo sa ating bansa. Ang ikalawang bagyo naman ay tatawid sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon bago lumabas sa may West Philippine Sea at saka iikot hanggang sa lumayo sa bansa. Nilinaw ni Torres na walang bagyo ang inaasahang makakaapekto sa ating bansa hanggang sa susunod na linggo. Okay, weather update muna tayo mga kakampi. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Inaasahan pa rin natin, dahil pa rin sa panahon pa rin ng tag-init at naapektuhan pa rin tayo ng El Nino, na maalisangan panahon pa rin sa bansa. Maliban sa maalisangan na panahon, may chance pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Dahil sa mainit pa rin ng panahon, aabot pa rin ng 37 degrees Celsius sa Metro Manila. 37 degrees Celsius din ang inaasa po natin sa Tuguegarao. 26 degrees Celsius naman sa Baguio City. 34 degrees Celsius naman ang inaasa po natin sa Lawag City. Dako tayo sa ibang, sa Visayas at Mindanao. 33 degrees Celsius po ang inaasa po nating pinamataas na temperatura matatala ngayong araw sa Cebu at ganoon din po sa Tacloban. Dako naman tayo sa Mindanao, mas mataas po ang temperatura matatala sa Zamboanga na aabot ng 34 degrees Celsius. Bagyang mababa ang temperatura may matatala sa Davao kumpara sa Zamboanga na aabot ng 33 degrees Celsius. Kasalukuyan po, easterlies po ang nakakapekto sa buong bansa. Yung pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay bahagyang pong kumilos patimog at hindi po naapektuhan sa ating bansa. At yung makikita po, patuloy pa rin tayong walang low pressure area
o bagyo sa Dagat Pasipiko at good evening po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po sa ating 3-day weather outlook, inaasahan pa rin natin sa susunod na 3 araw na patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa ating bansa. Kaya, inaasahan po natin ang buong bansa ay magpapatuloy na magiging maganda at maliwalas ang panahon. Inaasahan pa rin natin ang malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pagulan. Dahil pa rin na makita pa rin na ang panahon, sa Metro Manila, inaasahan po natin na abot ng 37 degrees Celsius. Sa Baguio, inaasahan po natin na abot ng 26 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi City, inyo makikita ang pinamataas ng temperatura matatala sa susunod 3 araw, abot ng 32 hanggang 33 degrees Celsius. Dapat tayo sa lugar po sa Visayas. Sa Metro Cebu, abot po ng 32 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 32 degrees Celsius. At sa Tacloban City, 33 hanggang 34 degrees Celsius. Dako tayo sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City. Sa sunod na 3 araw, mataas ang taas ng temperatura na abot ng 32 hanggang 33 degrees Celsius sa Metro Davao at yun din po Cagayan po sa may Cagayan de Oro City. Bahagyang mas mataas na antas ng temperaturang may tatala sa susunod 3 araw sa Zamboanga City na abot ng 34 degrees Celsius. Ang araw sisikat sa ganapong 5:53 ng umaga. Mamaya po ang araw lubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. PCG, wala mo ng plano na kumante sa China sa kabila ng pambobombang ginawa nito sa 2 barko ng Pilipinas na inilarawan nitong very fatal. Habang nagpapatrolya at nagsasagawa ng humanitarian mission sa West Philippine Sea. Tago, siksikan tayo, siksikan. Sir. May ipin na dyan, may ipin. Kapis, tapin yan guys. Sabol! Sana naman yung cellphone ko. Matindi talaga to. Close encounter. Ito na yung pinagdaanan nila, oh. Ito yung dinaanan, sir. Pwede mong bigyan to. Used for the Chinese government to build their warship and elevate the tension. Sasabihin tayo ang resultado. Inilarawan din ni Tariela na very fatal ang ginawang pambobomba ng CCG sa mga barko ng Pilipinas. Well, if we are going to look at how it bends the rating of the Philippine Coast Guard vessels because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Yan ang tagtagpuan nila. Nagpapakita rin ito ng mas pinatinding agresyon ng CCG at nagtutulong ito na sira sa metal railing at canopy ng BRT Barangay Lupin sa Starboard Astern BRT Dato Bangkaw. Nabatid natin naman din ang naturang pambobomba ang communications at navigation system ng mga naturang barko. Matatandang nagpapatulya at nagsasagawa ng humanitarian mission ang mga naturang barko upang maghatid ng langis at pagkain sa mga mag-islang Pinoy sa panatag shoal ng bombay nila ng tubig ang mga barko ng CCG. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, NNUB 3004, BFT Dato Bangkaw. Based on the 1982 United Nations Convention Okay, on the sila Law po of yung the Sea, pinombahan. Marine
China ang is ating 42. mga Relevant countries were awarded a 200 nautical mile immunity. ating mga barko You na are way maliliit beyond kaya po 200 ang nautical nakikita mile po immunity ninyo. of your country. Please review your chart. Sa kabila nito, hindi umano nagpatinag ang PCG at ipinagpatuloy ang pagkapatrolya sa naturang lugar. Maniniguro pa rin karela, hindi sila magpapatuloy ng China at Pilipinas sa lugar. Silang magpapatrolya sa naturang lugar at mamimigay ng ayuda sa mga mangisda. Kasabay ng paninitigan na ang West Philippine Sea ay pagpapayari ng Pilipinas. Samantalang anim katawang inaresto ng mga otoridad ng magkagirian ang grupo ng mga realista at mga pulis na sa Maynila na sinalubong ng kaliwat kanang kilos protesta sa iba't ibang grupo nitong Labor Day. Nabatid na kabilang sa mga inaresto ay 5 lalaki at 1 babae na isinailalim muna sa medical examination bago tuloy ang binitbit sa Manila Police District Headquarter upang isailalim sa investigasyon. Samantalang pasado alas 12 ng tanghali nang makalusot sa mga pulis ang daang-daang militante matapos na sirain ang barikada at tangkaing makalapit. Kaya pala traffic hapon. Makalapit sa US Embassy sa Rojas Boulevard sa Ermita. Manila, bitbit ang isang malaking effigy ni Pangulong Marcos Jr. Hinadlangan naman sila ng mga pulis na nauwi sa tensyon, girian, tulakan at pag-aresto. Malauran ay naitaboy ng mga pulis ang mga realista sa Musileo Pambata kung saan sila nagdaos na lamang ng programa na nagdulot ng pagtigil ng daloy ng trapiko sa Rojas Boulevard. Yun, kaya pala hindi kami makadaan doon. Samantala, libo-libong miyembro ng iba't ibang labor at transport groups naman ang nagdaos ng kilos protesta sa iba't ibang panig ng Maynila, kabilang sa kanilang panawagan na itigil ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program at ang wage hike o taas pasahod sa mga manggagawa. Bukod sa US Embassy, dumagsa mga realista sa harapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Quirino Grandstand sa Ermita, Espanya Boulevard sa Sampaloc, Plaza Raha Sulaiman sa Rojas Boulevard, Claro Emerecto Avenue sa Santa Cruz at Plaza Salamanca sa Ermita. Sa pagtaya ng MPD, naging mapayapa at maayos naman ang pangkalahatang mga Labor Day protest. Ang PTG, yung isa pong grupo na doon po ako sumali, naglinis po ng karsada upang ipakita. Nakita mo ba? Meron tayo nun, di ba? So, bang ipakita? Upang ipakita sa ating pamahalaan na hindi lamang sila nagrarally o hindi lang sila reklamo ng reklamo. Ang sinasabi dito, katulong nyo kami sa pagsasaayos ng kalinisan ng bansang Pilipinas. Samantala, nagkasamuli ng transport strike ngayong araw, May 2 ang grupong Manibela. Bilang suportas ginawang 3 araw na rally ng piston laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ang pagdaraos ng panibagong strike ay isasagawa ng grupo kasunod ng pagtatapos ng 3 araw na nationwide transport strike na idinaos ng grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o yung piston at iba pang labor groups mula April 29 hanggang Mayo 1 o May J. Ayon kay Mar Balbuena, leader ng Manibela, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Napakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang panawagan na itigil ang pagpapatupad ng PUB-MP. Formal naman nagtapos ang PUB franchise consolidation deadline ng unang bahagi ng PUB-MP noong April 30. Una na rin nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga jeepneys na bigong tumalima sa konsolidasyon ng prangkisa na ikukonsidera
na silang kolorum sa pagtatapos ng naturang deadline. At nabatid na sisimula na umano ng hulihin ng LTFRB ang mga kolorum na sasakyan na sa ikalawang linggo ng Mayo at papatawan ng kaukuluhang penalties. Congratulations naman, ayon sa PCSO, isang taga Quezon City ang pinalad na magwagi na mahigit 103 o 103 milyong pesos jackpot sa Ultra Lotto, ang 658 na binola kamakailan o kamakalawa ng gabi. Matagumpay na nahula ang mapalad na mananaya ang winning combination 095636075554. Ayon sa PCSO, nabili ng lucky winner ang kanyang lucky ticket sa Fisher Mall Lotto Outlet sa Barangay Santa Cruz, Quezon City Avenue sa Quezon City. O, diba? Quezon Avenue sa Quezon City. Joyride, isang rider ang sugatan matapos tangayin ng sasakyan, itinulak pa sa bangin ng kanyang pasahero. Ulitin ko nga. Isang joyride ang sugatan matapos na tangayan ng sasakyan, ay itinulak pa sa bangin ng kanyang mga pasahero sa Antipolo City, Rizal, kahapon ng umaga. Nasagip naman ang nasa maayos na nalagay ang biktimang itinago sa pangalang Ian, 44 years old, ng Grab at residente ng Marilao, Bulacan. Samantala, pinaghahanap na ng mga otoridad ang 3 di kilalang salarin na tumakas, tangayang kulay brown na Toyota Innova ng biktima na may plakang ABR 9972. Batay sa ulat ng Antipolo City Police, dakong alas 6 ng umaga nang maganap ang insidente sa sitio Painuman sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Batay sa salaysay sa pulisya ni Patrick, kapatid ng biktima, lumilitaw na nagpabook ang mga suspect sa joyride apps at nagpahatid sa biktima mula sa Jokno Avenue sa Pasay City hanggang sa Santa Ana, Manila. Gayunman, pagdating sa tapat ng Santa Ana Church, ay bigla na lang umanong nagdeklara ng hold up ang mga suspects. Pinuwersa umanong kinuha ng mga suspect ang sasakyan at tinukot din ang biktima. Pagdating sa sitio Painuman, Barangay Inarawan sa Antipolo City, ay pinababa ang suspect at ang biktima at saka ititinulak sa bangin at doon inabando. Salba. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Okay. Tayo ba ay may mga ilang paalala mula sa ating himpilan? So meron tayong report galing sa labas ng ating himpilan. Katotong Jeff. Ito yung nasunog dito sa kahabaan ng Commonwealth. Sa tapat mismo ng Commonwealth Market. Yan yung kotse na Toyota Corolla. So yung sinasabi po nila, yung driver daw po is naidala na po sa hospital. So anong injured ng driver natin? Mild injured lang siya. Nakaalis naman agad siya. Nakalabas agad siya. Nabunggo ba? Okay. Kaysa mandamay pa, no? So, awawa naman itong natin. Awawa naman yung driver natin. So, ito, Toyota Corolla. Anong plaka nito? May plaka pa to?
Ayan, mayroong plaka. Ayon ang ating balita. Mula kay Katoto, Jeff Balza. Okay. Tayo muna magpaalala sa ating himpilan. RTBM muna tayo. Naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown, hello kabayan! Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan,
ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, yan po ang pagkatapos ng ating balitang halian sa araw na ito. Ito po yung lingkod, Feni Codemus, para sa ating balitang halian. Maraming salamat po. See you tomorrow.